Hello! Kamusta na? So today, pag-usapan natin yung magiging series natin for the rest of the month for our YouTube video. Ngayon, this month, pag-usapan natin our mga modern controversies lang. So, simple questions that malamang tinatanong nyo pero hindi lang sumasagi sa utak nyo kasi busy kayo or kung hindi baka naglolokohan lang din tayo sa sagot. Pero eto na nga. Eto na magiging series natin starting next days. I-upload ano si Lord. So sabi sa akin ni Lord, hanap ka sa internet. Gusto ko i-exercise ko mo free will mo. Sige, gumamit ka ng mga AI. Sige. Hanap ka ng mga mind-boggling questions, no? And then sabi sa akin ni Lord, sasagutin ko. And sasagutin pa ni Lord yung mga bagay na hindi pa may tatanong ng AI or kung sino mang yung mga some of the most intellectual questions, no? Masyado marami, sabi ni Lord. It's too vast. So, we will just pick trees from the forest na lang muna. So, I will just pick, hindi nga trees I will just pick leaves from the forest. So, ganun siya. Kunwari, yung forest na tinutukoy ko is yung Amazon, yung buong Amazon forest. Kukuha lang ako ng mga halaman doon. Hindi nga halaman yung damo. Damo pa nga yun or dahon. Yun lang yung makukuha kasi it's too vast. So, pag-uusapan, bakit yung sa discrimination, bakit may kinalaman ba yan sa panahon ba ni Noah na yung kay Ham, yung nangyari kay Ham? Kaya, is it a generational curse na parang mula kay Ham, tapos yung buong blacks parang discriminated? So, ganun ba siya? So, bakit ini-incorporate ng end of the world sa mga JFET countries, yung mga puti? Yan. Bakit may mga ganung mga distinctions? Bakit may mga ganung mga discriminations? Sabi naman sa akin, wala pa. Wala pa yung final place, yung Babylon na sinasabi, wala pa raw. Yung sabi naman doon nung iba, ini-incorporate nila into certain places. I've been hearing Turkey, I've been hearing United States, I've been hearing the Vatican. Sabi ni Lord, hindi pa siya nagte-take place. Yan yung ilan, yung mga enough times. Bakit naka-incorporate doon sa mga countries na yun? Ang sabi sa akin ni Lord, wala pa raw until now. So, pangalawa, kailan nga ba darating ang Panginoong Jesus? Sabi, no one knows except Him. So, sabi sa akin ni na Michael, hindi rin paraw din i-disclose kung kailan. So, kailan nga ba? Hindi pa talaga di-disclose ni Lord Kasi eto sabi sa akin ni Lord, hindi pa raw di-disclose kasi wala naman mangyayari. Hindi rin naman naaabutan ng generation na yun yung pagdating ng Panginoong Jesus, kaya hindi din-disclose. So, kung ibig sabihin nun, kung hindi din-disclose, malamang siguro baka marami sa mga tao sa time frame na to, hindi aabutan yung rapture. So, bakit ba kailangan sabihin na malapit na dumating ang Panginoong Jesus kung hindi pa pala darating? Yan yung mga ilang bagay, no? Ganyan naman gusto linawin ng Diyos kasi sabi sa akin ni Lord, humanda kayo sa nalalapit na pagdating niya kasi either way, kung hindi man mag-rapture, mamamatay ka rin naman. Either way, makikita mo rin ng Panginoong Jesus, siya rin yung magiging judge mo. So either way, you will see the Lord Jesus Christ, whether by rapture or by your death. So, you will see Him both ways. So, it's the right thing to do, that to preach His coming. Because if not by rapture, it's by your judgment once you die. I hope you got it. So kailan nga ba? So, hindi ko muna i-disclose. Napag-usapan namin to.
Mapag-uusapan ba namin to? So, the answer is not as simple as you expect, no? Ito kasi yon. Hindi kasi the way we perceive time is not the same as in heaven. So, halimbawa, kailan darating si Lord? Oh, May 15. Ay, hindi. Hindi siya ganun eh. The Lord is talking in heavenly terms of when. Because when, quote-unquote, when does not exist in heaven. It's all about realities. Kasi it doesn't matter. Heaven or hell, time does not exist. Sa hell, hindi mo rin kailangan magbilang kasi araw-araw ka lang naman din paparusahan. Wala rin break doon. So, bakit ka pa magbibilang ng oras? Pahihirapan ka lang din ng pahihirapan. It doesn't make sense. In heaven as well. Time does not exist in heaven because why? Does it end? Kasi that's what time is. Time perceives the end. That is why in the Bible it says that you are like chasing the wind. Yan. So, ayun. Time is there because it perceives or it makes us understand that we will die. So, for that question, it's not as simple as May 25, 2026. It's not like that. Halimbawa, on the 19th hour of June 28, 2028, mga halimbawang ganyan. So, hindi, it's not like that. So, but what I could tell you is this. At least 55% are true Christians. Yan. Bigyan ko na kayo na isang senyas. Malapit na dumating ang Panginoong Jesus pag at least 55% are true Christians. Hindi yung Christian-Christianan lang. Ha? Hindi yung basta nasa api lang daw sa quote-unquote Christian church ay hindi iba ang bilang ng simbahan, iba ang bilang sa aklat ng buhay. As of the moment, it's 10%. Ay, sorry. Kinorek ako ni Lord. It's not 10%. Only 10 are true Christians. Sorry, I got it wrong. It's not 10%. It's 10. So, kung magra-rapture ngayon, hindi nyo halata yung rapture. 10 lang kukunin. See? Unfair naman. Magra-rapture ka, 10 lang. Kasi mararecognize na tayong rapture kasi maraming kumawawala. Paano mo mararecognize yung rapture? 10 lang kukunin. Uy, nag-rapture na pala. Ayun o, may mga between. Saan yung between? Doon sa may sa may Antarctica. May, halimbawa lang paano kung yung true Christian na sa Antarctica? Uy, nag-rapture na. Saan yung na-rapture doon sa may Antarctica? Loko ka pala, paano mo nakita na sa Pilipinas tayo? So, yun lang naman sa ngayon. I'll see you next time. God bless.